Ang topic ko po ngayon, syempre, ito bagong-bago to. 'Di ba? Sa lahat ng mga members natin, bagong-bago po itong pag-uusapan natin. And doon naman po sa mga first timer po na attend sa training ko, sigurado bagong-bago tong pag-uusapan natin. Okay? But before I start, ayan, may I request na i-mute natin. Okay? Para hindi naman ako medyo ma-distract. Alright. So again, doon po sa mga ano natin, sa mga members na natin na nakaka-attend na ng training natin, I believe na ang perception or ang attitude ninyo, ang kaisipan ninyo tungkol sa mga training natin, since ito ay sistema, huwag ka nang magulat kung sometimes paulit-ulit ha, kasi paulit-ulit talaga ang training natin. Always remember na ang training natin sa GLI, parang kanta lang to. No, kailangan makabisa mo, kailangan ma-internalize mo. At para mangyari yon, kailangan paulit-ulit po ang ating training. So doon naman po sa mga bago, okay? Ang mindset mo dapat always attend training. And you are always excited, no? Ano man ang training natin, you have to be excited. Kailangan maging excited po tayo, no? Para mas mabilis pa rin nating ma-absorb, no? Wag nating kakatamaran. Okay, wag tayo magkakaroon ng tinatawag na alam ko na yan mentality na, 'di ba? Kasi alam nyo, kada training, meron kami mga naibabagsak na hindi namin naibagsak last time, 'di ba? Kumbaga, kahit paulit-ulit yung mga topics, meron kami mga nasasabi na nakakadagdag ng value, okay, sa bawat isa sa inyo. Okay? So ano yung topic natin? Bagong-bagong topic natin, syempre. Okay? Ang tawag natin dito is deadly hazards in your GLI journey. Okay? Syempre, sa mga first timers natin, and of course, sa mga partners natin na medyo, sabi na lang natin, matagal-tagal na sa atin, no, nakasama natin, napakahalaga na ma-remind po kayo, okay, refreshment, no, etong tinatawag na deadly hazards in your GLI journey. Kasi baka mamaya may tinapik ako last time na ito din, pero hindi agad nag-sink in sa'yo. So ang maganda dito, no, ikaw ngayon, nakaupo ka ngayon dyan, you focus kasi bakit? Mamaya after my training, pwedeng maging realization mo yung topic na to. So meron kang i-assess. So sa pagkakaupo mo ngayon, dapat ang objective mo, hindi lang umattend. Ang objective mo ngayon ay matuto at makorek at ma-assess yung sarili mo. Kasi baka mamaya, etong deadly hazard na to, nauhulog ka na. Nafo-fall ka na, nagagawa mo na pala ng hindi mo alam. So ibig sabihin, my objective for tonight sa ating training ay i-remind ka at tulungan ka na makapag-assess. Matulungan ka na ma-evaluate yung sarili mo para nang sa ganon makaiwas ka na. Okay? So our first topic sa deadly hazard is yung tinatawag natin na, ayan sabi the silent killers of success is deadly hazards. So do not fall for them. So dapat talaga maiwasan natin to. And yung start is yung tinatawag na me mentality. Kumbaga, you focus on yourself and you are making yourself the issue. Diba? Minsan kasi or kadalasan napapansin namin yan, diba? Lalo na kami mga training team, napapansin namin yan na mayroong mga tao or mga advocates na pagka-join after 2 days, after 3 days, aba hindi na namin mahagilap kung nasaan na. Until such time, malalaman na lang namin na nagkaroon pala siya ng personal niyang problem. At nung nalaman namin yung problem, sobrang liit lang. Sobrang liit lang talaga na kung sana naging honest siya and kung sana nilagay na niya yung sarili niya sa mga training, sana na-address agad. So halimbawa, sa pag sinabi nating making yourself the issue, ano yung pinag-uusapan dito? Sometimes the physical issue. 'Di ba? Alam mo kasi tayo mga tao, naturally, we are born with insecurities, 'di ba? Sa ibang term, pag magbabasa ka ng libro, these persons or these people, this human beings, sila yung mga unhealed. 'Di ba? Yung ang dami pa nilang issues personally, ang dami nilang mga baggages. 'Di ba? Kasi syempre, bago tayo magkakilala, bago kayo mapunta sa Golden Lifestyle International, of course, you have so much experiences outside, 'di ba? Ang dami yung mga pinagdaanan ng mga painful events sa buhay nyo. Ang dami yung mga pinagdaanan ng mga failures, mga mistakes,
Tama? Ang dami yung mga pinagdaanan ng mga downfall na nag-create ng insecurities sa inyo. 'Di ba? That is the reason why pag-join mo dito, pag-join mo, nakita mo agad, halimbawa, 'di ba? Halimbawa, nakita mo may successful. Na instead na na-inspire ka, iba agad yung tanggap mo. Ang isip mo agad, kaya naman kasi naging successful yan kasi maganda, kasi siguro marami na siyang contacts, kasi magaling siya. So ang dami nating assumption, ang dami natin tinatawag na mga personal presumption and justifications na hindi naman siya valid. No, you know guys, advocates, physical issues, yung tinatawag na insecurities, madali lang talaga siyang ma-address, no? Kung alam mo lang siyang i-acknowledge. Minsan kasi meron tayong mga insecurity sa katawan natin na hindi na natin kasi na-acknowledge. And natatranslate natin siya sa mind ng pagiging negatibo. Halimbawa, yung tinatawag natin na isa pa, yung psychological issues natin. 'Di ba? Marami yan, napakahaba niya pag pinag-usapan natin yung mga psychological issues. Pero particularly doon sa psychological issues when it comes to mind, no? When it comes to mind. Kasi yung physical issues, yun yung mga looks mo, 'di ba? Baka hindi ako maging successful dito kasi medyo mataba ako. Sila kasi naging successful kasi sexy sila. O baka hindi ako maging successful dito, bakit? Kasi matanda na ako. Yung mga nakita ko, yung nag-advise sa akin para daw maging successful dito sa GLI is bata-bata pa. Nagigit mo ako? O baka naman kasi naging successful yun kasi tingnan mo naman yung kutis nun. Ang good news sa atin, sa Golden Lifestyle International, hindi naman ito beauty products, di ba? In general, lahat ng tao kailangan yung produkto natin. So dapat mawala na sa isip mo yan na kaya sila naging successful kasi ganito. Kaya sila naging successful o yumaman sa GLI kasi ganyan, no? Kumbaga, do not compare yourself to other people, no? Kumbaga, pag na-inspire ka sa business partner mo, ang pinakamabilis mong tingnan at gawin is tingnan mo kung ano yung nagagawa niya, and tingnan mo kung ano yung mga abilidad niya. Huwag kang tumingin sa personal issues. Ang gawin mo, i-improve mo na lang yung sarili mo. Kung dati, halimbawa lang, 4 na beses ka lang naliligo sa isang linggo, o di gawin mo, 7 na. Di ba? Okay, doblehin mo, 14, baka sakaling mahabol pa ng chlorine yung katawan mo, tama? O, madali lang naman ang physical issues bago ako pumunta sa psychological issues, di ba? O, gagawin mo lang dyan, di ba? Kung dati hindi ka nagpe-perfume, o mag-perfume ka. Di ba? Kung dati, bihira ka lang mag-toothbrush, o ngayon, every hour mag-toothbrush ka. Hanggang sa unti-unti, ang hindi mo alam, nagiging better person ka. Sometimes naman kasi ang mga taong insecure lang naman, again, uulitin ko, they are the unhealed individuals, or they are the unhealed souls. Sila yung mga tao na hindi pa solve internally. No? Pero pag nakakita ka tulad dyan sa GLI, mas marami dyan ang mga genuine. No? Mas marami dyan ang whole, buo ang pagkatao, di ba? From the sa mga may-ari, from the sa BDMs, di ba? From the rising leaders natin, top earners, karamihan dyan, no? Mga whole, mga healed. Di ba? Kumbaga, solve sila sa sarili nila, nauunawaan nila yung kanilang mga sarili, and tanggap nila ang kanilang mga sarili. So dito tayo sa psychological issues, it's more of mind. Always remember, doon sa mind natin, pag nag-start ka, normal na meron kang mga fear na madadaanan, o normal na meron kang mga fear na may encounter. So marami mga what if, di ba? What if hindi ako magtagumpay dito sa GLI? Di ba, pagka-join mo, di ba naman sa GLI, hindi ka naman hinanapan ng status symbol eh. Hindi ka naman hinanapan dito kung anong background mo. Tama ba? Kasi sa GLI, lahat naman tayo, karamihan sa atin, zero knowledge and zero experience. Hindi ka naman dito hinanapan ng experience mo sa sa business. Kumbaga, at first, it's okay to feel na natatakot ka. Why? Kasi lahat naman ng tao natatakot sa unang bagay na ginagawa nila ang isang bagay. So normal lang na matakot ka. 'Di ba? Ang hindi lang normal, pag ikaw nagpadala ka sa takot mo. 'Di ba? Halimbawa,
Pinag-uusapan natin sa marketing plan, million-million, half million per day, di ba? To 15 million per month. Yan yung pwede mong kitain. So talagang pwede ka matakot eh. What if hindi totoo yun? Di ba? Eh what if totoo yun? What if hindi ko kaya? Eh what if kaya mo? What if hindi ako makarecruit? Eh what if makarecruit ka? Tama? What if hindi ko kaya mag-handle ng grupo? Eh what if? Kaya mo pala mag-handle ng grupo? Kasi alam mo yung mga ganyang mga bagay, lahat, always remember guys, lahat ng bagay na pag-aaralan. And good thing about Golden Lifestyle International, gumawa kami ng mga basic and duplicable trainings na kung saan madali mong ma-absorb. And you only have to do is be an empty glass. You only have to do is maging sponge ka. 'Di ba? Ibig sabihin pag empty glass ka, yung nasasalinan ka. 'Di ba? Pag sinabi nating sponge ka, ito yung tipo ng mentalidad na gusto mo lahat i-absorb. Kasi yung fear na yan, lumalabas lang yan sa una, lalo na kapag hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Pero pag umattend ka ng umattend ng training and inabsorb mo ng inabsorb yung trainings natin, okay, and ina-apply mo siya, believe me, unti-unti yung fear na yan, mawawala yan. Makukonquer mo yan. And yung tinatawag natin na ano, takot at ayan, yung mahihiyain. Di ba? Isa pa yan. Alam mo, pwede kang hadlangan yan, yung pagiging mahiyain mo. Maniwala ka sa akin, mahahadlangan ka. Pero ito yung good news ko sa'yo. Maraming member tayo sa Golden Lifestyle International na nag-umpisa na mahiyain. To the point na ayaw makipag-usap, to the point na i-handshake mo lang, i-shake hand mo lang sila, mag-congratulate ka lang, nahihiya pa. Di ba? To the point na yung mag-ano sila, yung bang mag-quote sa office, nahihiya pa kasi they feel uncomfortable, hindi sila komportable. Alam mo, always remember, may mga bagay na parang nakakahiya. Di ba, lalo na kapag na etong hiya na to, pag gumawa ka ng isang bagong bagay, parang ikinakahiya mo. Pero ang hindi mo alam, yung kinakahiya mo na yon, pag kinonquer mo yon, okay, yun yung magbibigay o magpapataas ng self-esteem mo. 'Di ba? Yun yung magbibigay sa iyo ng tinatawag na guts, yung tinatawag na kumpiyansa, 'di ba? Kaya nga at first ulitin ko, yung fear, yung insecurities na yan, yung takot, yung ano na yan, yung pakiramdam na nahihiya na yan, sa umpisa lang normal yan, no? Kaya nga dito sa GLI, kailangan maging normal sa iyo yung nakikipag-usap ka, normal sa iyo na pag-usapan yung pagyaman, normal sa iyo yung pag-usapan yung you become a better person, normal sa iyo na pag-usapan yung mga growth, 'di ba? Yung leadership, normal sa iyo na pag-usapan natin yung mga assessment, evaluation, 'di ba? Normal sa iyo dapat na alam mo kino-correct ka ng upline mo, dapat normal sa iyo 'yon. Huwag mong ikatakot at huwag mong ikahiya 'yon kasi sa iba kasi, no? Sa iba sa labas ng GLI, yung pong tinatawag natin na confrontation and yung tinatawag natin na correction, sometimes ang translation sa isip nila noon is parang personal. Ang translation sa isip nila noon is negatibo. Well, in fact, pag pinag-usapan natin ang pagyaman at pag-asenso, napakahalaga ng evaluation, napakahalaga ng confrontation, napakahalaga na i-validate natin kung ano yung nangyayari sa ngayon. Di ba? Para nang sa ganon, ikaw mismo, makukonquer mo yung takot, makukonquer mo yung feeling mo, mahiyain ka. Bakit? Kasi nakokorek mo nga natututo ka, nag-grow ka as a person and as a rising leader of Golden Lifestyle International. Di ba? Kasi isipin mo dahil lang sa hiya, di ba magiging issue yon para hindi ka maging successful? Ito pa matindi yung tinatawag na rejections. Di ba pag sinabi kasi nating rejections, ito yung mga, from the word itself, reject, nire-reject ka. Tama? Yung tipong pag nilapitan mo yung prospects mo, na itong prospect nito, ini-expect mo pa man din na siya yung sasali sa'yo, siya yung unang-unang magde-decide para tulungan ka, para i-assist ka, para mag-join sa'yo, di ba, para makasama mo sa GLI journey, and then eventually, you'll find out na i-reject ka lang. Itong rejection na to, ang daming naghinto dito, ang daming nag-quit dahil lang sa rejection.
Pero in fact, ang rejection, it's everyday. Di ba? It's normal in our everyday life. Everyday yan. Kahit hindi ka mag-GLI, ang rejections, may encounter at may encounter mo din. Kaya nga ang kailangan mo lang gawin ay maging normal sa'yo at ilagay mo sa isip mo na this is a rejection business. The more na nare-reject ka, ibig sabihin, ginagawa mo yung part mo, ginagawa mo yung business mo. So, ibig sabihin, dapat ikaw, aware ka na pag nag-offer ka ng GLI or even ng products natin or yung ating business, ay mare-reject ka. Di ba? Kailangan aware ka dyan at dapat hindi yan yung pumigil sa'yo para maging successful ka dito sa GLI. Eto, matutuwa ka dito, magugulat ka. Making yourself the issue. Kung yung iba, takot maging failure sa buhay, did you know na marami ding takot maging successful? Kasi pag sinabi nating successful, ladies and gentlemen, success is equals to responsibility. Kaya nga ang dami po dito, kumita ng halimbawa 100,000, kumita ng 50, 100,000, yung iba may 200,000 pa. Eh hindi na mentoran. What happened? Huminto. Why? Kasi sa paglaki ng network mo at sa paglaki ng kita mo, sa paglaki ng responsibilities mo. And tayong mga tao, naturally, we want to become successful. We want these things na ma-achieve natin. But the problem is, we are not taught to become responsible to the things that we want to achieve in life. So ibig sabihin pala, sir, may mga tao na dahil sa takot sila sa responsibility, para rin silang takot sa success? Yes, kasi success is equivalent to responsibilities. Kaya nga bago mo isipin yung pagiging successful sa GLI, isipin mo munang maging responsable. Kasi pag lumaki na yung network mo, hindi pwedeng walang isosolve na problem. Hindi pwedeng walang isosolve ka o ito troubleshoot. Kasi ikaw, remember, ano yung sabi ko? Sa GLI, ikaw ang CEO ng sarili mong network. Kaya matindi, baka maging issue pa sa'yo yung responsibility para hindi ka maging successful dito sa GLI. Di ba? Sir, wala na akong panggalaw. Sir, wala na akong pampamasahe. O ay di gawan mo ng paraan. Ikaw ang CEO eh, ikaw ang may-ari eh. Tama? Sabi ko nga sa inyo, it's not all about having resources. Kahit napakadami pa ng resources mo, hindi guaranteed na maging successful ka. 'Di ba? Ang dami ko na naging partner before pa na may mga pera na sila na nag-start. Pero ang ending, hindi naging success, hindi naging successful. Why? Kasi nga, ang meron lang sila ay resources, pero wala silang katangian ng pagiging resourceful. Kasi kung tatanungin mo, ano yung papipiliin ko sa dalawa, okay lang kahit wala akong resources at first, pero meron akong katangian at pag-uugali ng pagiging resourceful. Kasi doon ka magiging successful. So ano yung punto ko? Do not make yourself the issue. Kung ang issue mo ay takot kang magkaroon ng responsibility. Success is all about responsibility. Okay? So ano pa? Mind tricks of lordliness. Ayan, meron ba dito niyan? Pag sinabing mind tricks of lordliness, ayan na, eto na yung mga feeling superior. Galing ako sa ibang company. Naging top earner ako sa ibang company. 'Di ba? Speakers bureau ako sa ibang company. Stockist ako sa ibang company. Maraming mga ganyan kayo may encounter along the way. 'Di ba? Pero ang problema, yung mga taong ganun, nakasandal sila sa tinatawag na past victories. Kaya meron tayong tinatawag na past is past. May mga ginawa ka noon na hindi namin alam. Halimbawa, naging successful ka sa ibang kumpanya. O halimbawa, may prospect ka. Sinasabi niya, ako dati akong top earner sa ibang kumpanya. Kumita ako ng ganito, ang laki-laki ng kinita ko, nagkaganito ako. Well,
We're happy na naging successful siya sa ibang company. Pero syempre, ibang usapan na to. Ibang journey na ito. Hindi nga natin alam kung paano siya naging successful sa ibang company. Tama ba? In fact, marami sa ibang company na kaya lang naman sila kumita ng malaki, pwedeng napaboran sila. Tama? Pwedeng may nakatulong sa kanila. Di ba? Pwedeng may mga favor na nagawa sa kanila. Pwede ring nakatsamba. Pwede ring nabitbit lang ng grupo, pwede nabitbit ng upline, o pwede nabitbit ng company. We do not know. Pero ang punto ko, ang argument natin dito is, kailangan ikaw, aware ka, no? Ikaw mismo, kung ikaw mismo to, aware ka sa tinatawag na mind tricks of lordliness. Yung feeling mo, superior ka. Feeling mo, magaling ka sa lahat ng magagaling. Pag ito kasi ang naging problema mo, I guarantee you, you will not become successful in this business. Gaano na ba kadami ang na-meet mo? Yan pala ang GLI, maganda yung product, maganda yung marketing plan. Bigyan mo nga lang ako ng slides, bigyan mo ako ng PowerPoint, bigyan mo ako ng flyers, ako na bahala. Asan sila ngayon? Wala. Bakit? Kasi feeling alam lahat. Feeling nila ay mataas sila sa lahat. Always remember, we are all equal in this company. Especially yung katangian ng mga may-ari, tinitingnan nila lahat tayo equal. Kahit ako ganun din. It doesn't matter kung anong nilabas mo. Wealth, business package, personal, startup, it doesn't matter. What matter most is nasa isang kumpanya lang tayo. We are all equal. We are all partners. Tama ba? Partners lang tayo. Di ba? So ibig sabihin, ikaw mismo, kung ikaw to, alisin mo yan. Alisin mo yung feeling mo superior ka. You have to humble yourself. Kasi kapag hindi ka nag-humble down, life will humble you. So mamili ka. Uunahan mo na ang buhay o buhay mismo ang uuna sa'yo. Ibig sabihin, ngayon pa lang mag-humble ka, you will humble yourself. Or pag pinilit mo na ikaw ay feeling, yung pride mo, yung ego mo, pinilit mo, okay, no problem. No problem about that. It's your decision. We will respect that. But believe me, life will humble you. And believe me, you will not like that. You will not like that. Hindi mo magugustuhan yan. Hindi mo magugustuhan yan. Definitely, sigurado ako. Kasi iba yung paraan ng buhay. Kaya nga uunahan mo na eh. Okay? So pwede ba natin i-comment? I'm learning para makita ko kung active na nag-listen kayo po sa ating training. Yan po yung unang-una nating topic. Nako, umiinit ng umiinit. I hope and I pray na meron po kayo natutunan sa ating first topic, making yourself the issue. Okay? What else? Yung tinatawag natin na, teka natin, basahin muna natin yung mga nag-comment na sila po ay natututo. Ayan. Yan, sina Sir and Ma'am. Ang dami na. Okay. Sige, hindi ko na mabasa lahat. Let's move forward. What else? Again ulitin ko, kahit maging ikaw pa yung maging top earner ng kumpanya, maging top earner ka, maging ikaw ma-recognize ng management, ma-recognize ka ng training team, ma-recognize ka ng mga maging speakers bureau ka, ano man yung maging achievement mo sa GLI, always remember, we are all equal. Kahit kumita ka pa ng 100 million sa GLI, okay? We are all equal. Diba dapat nga, the more na kumikita ka, the more nagiging inspirasyon ka ng iba. Diba wag mong ito, ang dami ko kasi nakita na ganyan eh. Diba sa ibang kumpanya, akala mo pag kumita na ng malaki, akala mo naman siya talaga ang gumawa ng pera niya eh. I mean, guys, ang punto ko lang, all things are equal. We are all equal dito po sa Golden Lifestyle International. Okay, so let's be humble po. So what else? Current life situation. Ano yan? Yung mga life drama. May ganyan ba tayo? Di ba? Apply. Kaya hindi ako makahataw kasi ayaw nung asawa ko eh. Di ba? Hindi daw ako tatabihan sa gabi. Okay lang yun kung hindi katabihan. Ilang taon naman kayo nagtatabi. Di ba? Pag yumaman ka na dito,
improve mo yung sarili mo. Kung babae ka, naku, i-maintain mo talaga yung kagandahan mo, i-maintain mo yung health mo, di ba? Magpariband ka, pagandahin mo yung sarili mo, ewan ko kung hindi katabihan yan. Ano pa yung drama mo? Ikaw naman yung lalaki. O anong gagawin mo? Pag kumita ka na, magpapogi ka, magpabango ka. I-date mo yung asawa mo. Tama, babae yan. Bilhan mo ng flowers. Ang punto ko lang, ladies and gentlemen, huwag nating gagawing issue ang drama natin sa buhay o yung situations natin sa buhay. Kasi we are all, di ba, lahat tayo ay merong mga iba't ibang sitwasyon. Lahat tayo may sitwasyon. Huwag mo sasabihin na ikaw lang ang may sitwasyon. Lahat tayo. Pag sinabi mong ikaw lang ang may sitwasyon, napaka-unfair mo naman. At napaka-unfair naman ng Diyos kung ikaw lang ang may sitwasyon sa buhay. Ang buhay hindi swertehan. Ang buhay hindi swertihan. Tama? Hindi nadadaan sa paswertihan ng buhay. Hindi rin nadadaan sa pamalasan ng buhay. Ibig mo masabihin, dahil ikaw matindi ang sitwasyon, ikaw yung malas at kami ang swerte. At kapag kami naman ang nagkaroon ng mas matinding situation sa'yo, kami naman ang malas at ikaw naman ang swerte. I don't think ganun ang Diyos. Nagigit mo ako? Kaya sa mga first-timers natin dito, kung sakaling meron kang mga drama, may mga issues ka sa buhay mo, na ang justification mo sa mind mo, kaya hindi ako makahataw dahil dito sa situation ko na to. Believe me, you are wrong. Mali yung programming mo. Mali yung translation sa mind mo. Kung paano mo dapat basahin yung life situation. Dapat nga ang gagawin mo kapag nasa negative situation ka, dapat lalo kang manggigil. Dapat lalo mong hatawin at gawin si GLI. Bakit? Para ayusin yung situation mo. Kasi yung iba kasi, the more na humihirap yung sitwasyon, aba, wala na, napaparalyze na. Yung iba, hindi na talaga makagalaw. Nung una, excited. Nung una, yes, upline. Laging excited kausap si upline. Nung tumindi yung problema, yung tumindi yung sitwasyon, aba, si upline, sinisin mode na lang. Hindi na nakikipag-coordinate, hindi na nakikipag-communicate, hindi na uma-attend sa mga activities. Tandaan mo to. Kapag dumadaan ka sa negatibong sitwasyon mo sa buhay, yung hindi mo pakikipag-communicate at hindi mo pag-engage sa activities natin sa GLI, hindi yan yung solution mo. Ang solution mo dapat, the more na matindi ang pinagdadaanan mo, the more na isiksik mo yung sarili mo sa GLI. The more na gawin mo si GLI. Bakit? Kasi kung hindi mo gagawin si GLI, lalo ka mamamroblema. Bakit, sir? Paano mo masosolve? Ang problema kasi pag tayo nagkakaroon ng situation sa buhay, instead na harapin natin, natatakot na tayo. 'Di ba? Instead na harapin natin, kumbaga para siyang kumunoy na nada-drag down na tayo. Bumabaon na tayo. Mali. Dapat the more na ikaw tumitindi yung situation mo, humihirap, you have to acknowledge first. Bakit ba nagkakaroon ako ng ganitong issue sa buhay ko? Acknowledge mo 'yan. Kung ikaw yung mali, you have to accept it na ikaw yung mali. And then, you adjust, diba? Pwede mong sabihin sa mga mentor mo, pwede mong sabihin sa mga upline mo. Kung nahihiya ka naman, kasi shy ka pa, make sure ikaw sa sarili mo, you know how to assess and evaluate your own mistakes. Kasi pag natuto ka na natanggapin yung sarili mong mali, that will be your biggest advantage to others. Kasi marami pa rin tao hanggang ngayon, hindi sila marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. Ang maganda pa naman sa buhay, the more na marunong kang, mabilis kang magtanggap ng sarili mong mali, the more na mas mabilis ka makapag-adjust at maitama yung mga pagkakamali. Kasi ang buhay naman, it's all about alignment. Di ba? It's all about raising your awareness. Di ba? Deepening your understanding. Di ba? And of course, pinapalawak mo yung acceptance mo sa buhay, sa life itself. Di ba? So, ibig sabihin, huwag kang mapigilan ng life drama. Lalo ngayon, ako napaka-drama. Ang Pilipino, isa sa pinakamadrama sa buong mundo. Bakit? Kasi binuhay tayo at minula tayong madadrama.
Yan ang totoo. Punta ka ngayon, 'di ba? Lagi example, punta ka ngayon sa TV. Puro kadramahan, puro negatibo, 'di ba? Kaya nga nama-mindset tayo na maging madrama. Well, in fact, ang mundong 'to napakaganda. Alam mo, ang tingin ko sa mundong 'to, it's a journey. Ang tingin ko sa mundong 'to, napakalaking forest. 'Di ba? Napakalaking playground na ang dami mong pwedeng ma-discover, ang dami mong pwedeng ma-enjoy. Napakaganda ng mundo. You just have to change your lens. You just have to change the way you see things. Kailangan mo munang baguhin kung paano mo tingnan ang buhay para makita mo na maganda ang buhay. Okay? So what else? Ayan o, ang sabi ko, warning. Ang GLI, you are entering a no drama zone. Be prepared to leave your baggage behind and become the beautiful, empowered being you were born to be. No drama zone. Yung iba kasi, tinan mo bakit kayo si offline hindi na nagre-reply sa akin? Eh paano? Paano magre-reply sa iyo yun? Kadramahan lagi ang mini-message mo. Concern palagi ang mini-message mo. Bakit si offline ang tinututukan si ganito? Eh talagang tututukan yun. Bakit? Yun ang positibo eh. Tututukan yun. Bakit? Yun ang produktibo. Eh kahit ikaw ang tanungin ko, sino ang gusto mong kasama sa buhay? Madrama o masayahin? Siyempre, masayahin. Sino ang gusto mong kasama sa buhay? Negatibo, positibo? O siyempre, positibo yung pipiliin mo. Ikaw na makakasagot niyan. Di ba? Ang punto ko lang, ladies and gentlemen, alisin mo yung drama kasi hindi yan makakatulong sa'yo para maging successful ka dito sa GLI. Hindi lang sa GLI, even sa life as a whole. No, you know, drama will never help you. Sa totoo lang, it's a negative emotion. It's a low kind of vibration and frequency. It will not help you. Eh ang success pa naman, mataas na frequency yan. Mataas na vibration yan. Di ba wala akong nakitang naging successful sa ganitong uri ng business or kahit sa ibang business na negatibo ang pananaw, manungkutin, madrama, wala akong nakita. Di ba? Kaya ikaw ngayon, ganito, sa bahay mo, marami kang problema, may situations ka. Be professional. Pag-alis mo sa bahay, you are now a agent or should I say a dealer of hope. Taga-GLI ka na, nag-GLI ka na. No drama zone na yan. Lalo na pagpunta mo ng opisina, dapat arrival mo pa lang, ramdam na ng mga tao na excited ka. Ramdam na ng mga tao na gigil ka, na positive ka. Diba? Kasi it's all about frequency, it's all about vibration eh. Pero I will not talk about masyadong malalim tungkol sa energy and vibration. Okay, what else? Small time attitude. Yan. Diba? Pag sinabi nating small time attitude, guys, okay, pag sinabi nating small time attitude, okay, maraming mga advocates natin nauhulog sa ganitong mindset, no? Nauhulog sa ganitong problema. Sabi nga there is no such thing as a small time business. Only small time businessman. Ibig sabihin pala, kahit ang business mo, nagtataho ka, kaya pansin mo meron ng taho sa mall. Pero may taho din sa street, 'di ba? May kwek-kwek, may fishball sa mall. Pero may kwek-kwek, may fishball sa street. 'Di ba? So saan sila nagkaiba? Parehas naman sila ng product. Doon sa attitude. Yung isa, ang tingin niya sa kanyang negosyo, big time. Yung isa naman, ang tingin niya sa kanyang negosyo, small time. At siya mismo, small time siya. So ibig sabihin pala, yung paglaki at pagliit ng negosyo mo dito sa GLI ay nakadepende sa'yo. Kung paano mo ito titingnan, kung paano mo siya ipiperceive. Kasi there is no such thing as small-time business. Only small-time businessman. So don't take it for granted. Halimbawa yung GLI, huwag mo i-take for granted to. Diba? It's not going to move if you don't involve yourself in it. Kaya nga, you have to show up every day. The moment na nag-join ka sa business natin, you have to show up every day until you become successful in Golden Lifestyle International.
Kung halimbawa hindi ko alam kung ano yung reason mo why you joined in Golden Lifestyle International. I do not know your reason. But ang punto ko, the moment na naandito ka na sa GLI, kailangan mong i-involve yung sarili mo. Kailangan mo talagang ipilit yung sarili mo. Bakit? Kasi part ka na ng system ng GLI. Part ka na ng natin, ng movement natin, part ka na ng mission natin. Kaya dapat ikaw, i-involve mo yung sarili mo. If you want to prosper, take the business seriously. Yan yung pinagkaiba natin. 'Di ba? Marami naging successful o may mga naging successful na sa GLI. Why? Because they take GLI seriously. Alam mo, when we started in GLI po, we have different businesses. Meron kaming live selling, meron kaming pa konti-konti na pa mga gold, pautang. And then, nagpapautang din kami ng mga cellphones. And then, meron din kaming fertilizer that time, di ba? So, meron kaming pangilan-ngilan. Pero nung nakita na namin si GLI, we decide. Di ba? Nag-decide talaga kami na i-give up itong mga iba't ibang mga business. Kasi pinag-aralan talaga namin. Kasi ako naniniwala ako, you cannot become a master sa isang bagay if marami kang ginagawa. Ako, I am a very basic person. Napaka-basic ko lang. Di ba? Pag nagbi-business ako, pag nagbi-networking ako, basic lang ako. I do not make things complicated. At isa sa ginagawa ko, nagiging seryoso talaga ako. I am sincere in what I am doing. Kailangan maging sincere ka. So my question sa iyo is, number 1, sa tingin mo ba ikaw, as of the moment, ano yung tingin mo sa business mo? Small time or big time? Can you comment down below? Anong tingin mo sa business mo? Small time or big time? Second question, willing ka bang i-involve yung sarili mo sa GLI? 100%. Kumbaga dati testing the water. Ngayon, are you willing to dive in? Willing ka na bang mag-swimming, sumisid? 'Di ba? Kumbaga sa sundalo pag nasugatan ka, willing ka bang makipagpatayan? 'Di ba? And ikaw ba, masasabi mo ba sa sarili mo ngayon na seryoso ka? You ask yourself, am I serious? Sincere na ba talaga ako sa GLI? Baka kasi mamaya, feeling mo lang, sincero ka na. Baka feeling mo, siguro ka na, seryoso ka na. Di ba? Kaya lang, baka mamaya ikaw, akala mo lang yun. Baka akala mo lang maniwala ka sa akin. Kasi alam mo, naging problema ko yan, dati sincere ako. Pero nung nagkakaroon ako ng challenges, yung sincerity ko, nagiging safe zone. Alam mo ginagawa ko? Nagbubukas ako ng iba-ibang mga business. Why? Bakit? Sabi ko sarili ko, para pag sumablay itong business na to, meron akong babagsakan. Wrong. The more na hindi ka magkakaroon ng resulta. Bakit? Kasi nasiseryoso mo na, tama? Dapat na ma-master mo na sana. Napagdadaanan mo na yung process. Kaya lang, pag nagbukas ka ng ibang business at ng ibang mga bagay na hindi konektado doon sa ginagawa mo unang-una, na GLI nga, magiging iba yung process. So yung mastery, hindi mo na siya na ma-master. Bakit? Panibagong process na naman yung dadaanan mo. Kaya nga ask yourself, am I serious? Kasi kung seryoso ko talaga, makikita talaga sa galawan mo. Makikita talaga sa production mo. Kung seryoso ka. 'Di ba? Bakit ko nasasabi to? Kasi ako, pag-usaping seryoso, pag-usaping resulta, hindi ako naguhula. Talagang magagarantiya ko 100% pag talagang trinabaho ko ang isang kumpanya, pag talagang hinawakan ko ang isang produkto, 100% yan. Ibibigay ko talaga yan. I will sacrifice kung ano yung meron ako. Ganyan akong gumawa. Kaya siguro, mas nagiging mabilis yung resulta. Mas nagiging maganda yung resulta. Yun ang aking katangian. Kung kaya mong i-absorb yung katangian na yun, why not? Kasi maganda ang resulta. 'Di ba? Kung hindi naman, at least dahan-dahanin mo. 'Di ba? So small time attitude. Kailangan alisin mo yung small time attitude. Minsan pa, bakit tayo nagkakaroon ng small time attitude? Kasi
Minsan ang thinking mo, maliit lang naman yung nilabas ko, 2,750 lang. Pinautang pa ako nung kaibigan ko, pinautang pa ako nung kumare ko o kumpare ko. Mali eh. Alam mo, kahit maliit yun nga yung maganda sa networking eh. Kahit maliit yung inilabas mo, pwede kang kumita ng malaki. You know, kapag ganyan yung mindset mo, ang daming nasasayang na pera sa'yo. Kapag hindi ka nagiging seryoso sa business mo, maniwala ka sa akin. Ang daming nasasayang na pera na dapat sana ay kinikita mo na sa GLI. Believe me. You know what? Sa awa tulong ng langit, dito ko lang na-experience sa GLI ang kumita ng 200,000 mahigit sa isang araw. Yan ang totoo. Kaya nga, ine-encourage ko kayo na seryosohin mo kahit ano pa yung puhunan mo, gaano man kalaki o kaliit yan, seryosohin mo. Why? Kasi nung wala ka pa naman sa GLI, I believe, you are looking for opportunity. Nung wala ka pa sa GLI, I believe, you are praying for the opportunity na pwedeng ikabago ng buhay mo. So ang tanong ko sa'yo, bakit nung pinakita sa'yo tong GLI, ba't hindi mo sineseryoso? Bakit ang thinking mo maliit? Tama. At the same time, bakit nasasabi mo sa sarili mo na, okay lang ako hindi maging successful, okay lang hindi ko seryosohin yan, okay lang naman hindi ako magtuloy dyan. Bakit? Maliit lang naman na nilabas ko dyan. Mali eh. Dapat kahit gaano kaliit ang nilabas mo, you have to think big. Lakihan mo yung iniisip mo. Di ba? Kung hindi kaya ng utak mo mag-isip ng 10 million ang pwede mong kitain, pilitin mo. Dahan-dahanin mo, pilitin mo sa utak mo. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, kailangan maging normal muna sa isip mo. Kung hindi tanggap ng utak mo na pwede kang kumita ng 100 million dito sa GLI, dahan-dahanin mo, pilitin mo. Di ba? Kasi may tinatawag tayong psychological wallet eh. Di ba? Pag ito kasi small time, maliit yung laman nito, tapos yung belief level mo, 20% lang, tapos yung sincerity mo, di ba, yung pagiging sincere mo sa business mo, hindi pa all out, magre-reflect yan kasi direct proportion yan ang kinikita mo eh. Tama? So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, you have to correct. Huwag kang magkaroon ng small time attitude. It should be a big time attitude. Okay? Sorry, humingi lang ako ng charger kasi malulobat. Ayan, balik ako. Yung ikatlo, malapit na ako matapos, guys. Malapit na ako matapos. Okay? Yan. Malapit na ako matapos pero nag-uumpisa pa lang ako. Kasi ngayon pa lang ako ginaganahan eh. Marami ba kayo natutunan? Marami po ba kayo natutunan? Ayan, before I proceed sa next topic natin, marami po ba? Marami? Okay? Marami po ba kayo natutunan? Uy, si Sir Ken nandito from CDO. Ayan, be willing to be trained and willing to be taught, not just willing to learn. Di ba? Alam mo, magkaiba yung willing ka lang matuto. Alam mo kasi, pag willing ka lang mag-learn, wala pa dun yung wisdom eh. Paano mo malalaman na ang isang tao ay natutong totoo sa kanyang napakinggan? Paano mo malalaman? Simple lang ang sagot. Pag ginagawa niya yung tinuturo mo. Tama? Kaya you have to be willing to be trained. Dapat willing kang matuto. Huwag kang mapagmalaki. Kahit baguhan yung upline mo. Kahit may utang sa'yo yung upline mo. Kahit mas maganda ka sa upline mo. Kahit mas sexy ka sa upline mo. Kahit mas mukha kang mabango at mayaman sa upline mo. Dapat willing kang maturuan at i-train. Kung sa tingin mo wala pang alam yung upline mo, still you have to be humble. But hindi kayo sabay matuto. Yung iba kasi nahuhulog sa pagkakamali na ganyan eh. Ayaw sumama sa upline.
ayaw dumikit sa upline, ayaw makinig sa upline. Bakit? Bakit? Mas mayaman ako sa upline ko. Mas kumikita ako sa upline ko. You know what? Ikwento ko lang, sa aking career sa network marketing, 4 na upline ko ang nalagpasan ko. 4 na upline ko. Yun ay hindi ko ipinagmamalaki. Meron kasi akong sistema. Meron kasi akong ginagawa na ayaw nilang gawin. Bakit? Syempre mga upline niya mga yan. Kahit hindi nila gawin yung ginagawa ko, okay na yan kasi lahat naman ng effort ko, makukuha din nila eh. Tama? Pero would you believe na kahit nalagpasan ko sila when it comes to income, when it comes to sa laki ng network, kahit nalagpasan ko yung mga yan, still, pag meron sa aking ipinayo yan, 100% makikinig ako dyan. At pag tingin ko matututo ako doon and beneficial yung sinasabi nila, believe me, i-apply ko agad yan. So dapat ikaw, be willing to be trained and willing to be taught. Diba? Dapat ganun. Dapat ganun yung mentalidad mo. And of course, this is a nurturing business. Ibig sabihin, sa umpisa kasi, syempre hindi mo tanggap na magiging milyonaryo ka, magiging milyonarya ka, magkakaroon ka ng multiple cars, magkakaroon ka ng mansion, kikita ka ng 100 million and more. Syempre sa umpisa, hindi mo tanggap yan. Sa umpisa lang yun. Kaya nga kailangan maging normal sa'yo kasi in-nurture natin eh. Diba? Isipin mo, diba, pag nagtanim tayo, mag-start ka sa seeds. Yung seeds, anong gagawin natin? Didiligan natin, lalagyan natin ng pataba kung kinakailangan. Tama? Lalagyan natin ng fence kung kinakailangan. Bakit? Baka mamaya mapeste yan. Diba? Didiligan natin ng umaga, didiligan natin ng hapon, hanggang sa magkaroon ng stem. And eventually, magkaroon dahan-dahan ng mga leaves. Tapos na ba? Hindi pa. Kung ano yung process, ulit-ulitin natin yun. In-nurture natin yun hanggang sa maging malaking puno at hanggang sa magkaroon ng maraming bunga. Ganun ka din. This is a nurturing business. Huwag mong madaliin. Huwag mong madaliin. Sabi mo lang sa sarili mo, kung wala ka pang resulta ngayon na malaki, sabi mo lang sa sarili mo, inuugat ka na. Diba? Inuugat ka na, 'di ba? Ibig sabihin yung seeds mo, nagkakaroon pa lang ng ugat 'yan. Kaya wag mong madaliin kasi everything has its own process. And we have to respect and enjoy that process. Tama? Basta mahalaga, kailangan maitanim mo sa utak mo na this is a nurturing business. What else? Get rich sure, not get rich quick. Ibig sabihin kahit matagal at kisigurado namang yayaman ka. Kaysa naman gawin mo yung mabilis, kaya lang illegal naman. Di ba? Kumbaga ang ending, kumita ka nga ng milyon, pero ang bottom line, makukulong ka naman. Alam mo, dami kong na-meet na ganyan mga tao. Nakakalungkot, magagaling pa naman. Matatalino pa naman. Potential pa naman. Minsan kaibigan mo pa, kakilala mo pa. O kaya lang, get rich quick ang ginawa. Gustong madaliin ang pagkita ng napakalaking at limpak-limpak na pera. O what happened? Di ba? Naka-acquire ng maraming pera o kaya nakautang o kaya nakakuha ng maraming investment. Ang ending, sila din ang magbabayad. Mali eh. 'Di ba? Mapapahiya yung pamilya, mapapahiya siya mismo, and then ang problema, it's a long-term effect. Hindi siya agad-agad na nafi-fix. Long-term yung epekto. Ang problema, limitado lang yung buhay natin sa mundo. O paano kung ma-solve mo after 15 years pa, 20 years pa, 30 years pa? Wala na. Ubos na agad yung buhay mo dahil sa isang maling desisyon. So ibig sabihin pala pag nag-GGLI ka, di ba haling mabagal? Kaya pag meron sa inyo mga nag-o-offer, mabilis ang kita, malaki ang kita, hayaan nyo na lang, irespeto nyo na lang, sabihin nyo, ako ang katangian ko, sige bro, sige ma'am, ituloy mo na lang yan kung ano yung ginagawa mo. I am happy. I am happy for you. Kung maging successful ka dyan, yumaman ka dyan, God bless you. Maging ano ka sana, maging pagpapala ka sa iba pang mga tao. Pero ako dito sa GLI, okay lang ako, masaya naman ako dito. And then, I believe, one day, kikita din ako ng mas malaki pa dyan. Dapat ganun ang katangian mo. Di ba? You have to study all the aspects in our business. Wala akong nakitang yumaman talaga ng totoo sa GLI at sa iba pang mga kumpanya na tsamba. Ako sa lahat, ang pinaka-ayoko yung ala tsamba. Di ba? Lalo na kapag alam ko na kung ano yung gagawin, kasi na-experience ko na and nakikita ko na kung ano yung adjustment, ay ayoko ng tsamba. Parang boxing lang yan eh. Pag kasi sa boxing, di ba,
yung job mo, kailangan tumatama, hindi pwedeng suntok sa hangin. Kailangan job mo pa lang, suntok mo pa lang, dapat pang power punch na. Hindi pwedeng suntok sa hangin. So ibig sabihin po, ladies and gentlemen, you have to study all the aspects in our GLI business. Hindi pwedeng hindi. No? Kung nung una ang thinking mo, okay lang yan, gusto kong gumamit ng product para lumakas ako, ma-experience ko yung product, di ba? At least pinagbigyan ko si Kumare, pinagbigyan ko si Mare, pinagbigyan ko yung anak ko, yung kaibigan ko. Kung nung una ganun yung mentalidad mo, this time, mag-shift ka na dahan-dahan. Okay? Kailangan yung tinatawag na yung tinatawag na pagtawid, 'di ba? Kailangan kasi makatawid ka. Yung transition dapat dahan-dahan na. Unti-unti, hindi ko naman sinabing agaran. Kailangan unti-unti maaral mo yung iba't ibang aspeto na meron dito sa GLI, sa business natin. And makukuha mo 'yon sa mga trainings. Study all aspects like pyramiding and network marketing, 'di ba? Pag sinabing pyramiding, ito yan, scam yan. Pag sinabing network marketing, ito yung lehitimo. Pag sinabing network marketing, ano yung meron dyan? Di ba? May mga category pa yan. Ano yung MLM? Multi-level marketing. It's all about mga stair-step. Di ba? What is network marketing? What is referral marketing? Iba-iba yan. Di ba? Nagkataon tayo, hybrid. Kailangan aralin mo ano yung kumpanya natin, sino yung mga may-ari. Di ba? Saan ginawa yung produkto? Kailangan malaman mo yan, ano yung mga legalities na meron tayo. Yung produkto, kailangan malaman mo din. Our marketing plan or our marketing program. Diba? Kailangan malaman mo yan mga yan. You have to study. It's a basic knowledge and general knowledge sa GLI na pag na-master mo, believe me, papayamanin ka. Diba? To succeed in business, to reach the top, an individual must know all it is possible to know about the business. 'Di ba? Yun ang sabi ni John Paul Getty. 'Di ba siya yung isang author na gumawa ng tinatawag na The $1 Trillion Industry, The Wellness Revolution, si John Paul Getty. Yun ang sabi niya, kailangan aralin mo talagang iba't ibang mga aspect. Kaya malapit na po ako matapos. Ang punto, you have to treat our business as big time business. Nothing more, nothing less. Isipin mo na ang GLI is a big time business, no? Pag inisip mo na big time business ang GLI, believe me, tataas ang kumpiyansa mo. You have to dream bigger, become more hungry when it comes to knowledge, when it comes to learnings. Kailangan willing kang maturuan, no? Willing ka dapat maturuan, willing ka dapat makorek, no? Be more hungry sa kung ano yung dapat mong matutunan dito. You have to push yourself to become better. Hindi pwedeng-pwede na. Yung pwedeng i-improve pa natin. Always remember, ikaw ang CEO ng grupo mo. Ikaw ang CEO ng sarili mong network. Tatayuan mo yan. And the more na nagiging better ka, the more na nagiging better din yung grupo mo. Always remember, the speed of the community or the speed of your team ay nakadepende sa speed mo. At yung speed, nangyayari yan when you push yourself to become a better person. Hindi pwedeng stagnant ka, hindi pwedeng andyan ka. Ano yun? Gusto mo ng multi-million pero ang dating mo pang 10,000, hindi pwede yun. Kailangan match. Kailangan aligned. Diba? Kasi pag hindi aligned, hindi mo rin makikita yan, hindi mo rin makukuha yan. You have to become a better person, di ba? Push yourself. Ask advice from your upline consistently. Consistently. Not once, not twice, not thrice. Kailangan consistent kang magtanong and make sure yung mga tanong mo valid. Baka naman kasi ikaw nagtatanong ka for the sake lang na meron kang maitanong. Di ba? You have to value the time of your upline or of your mentor. Hanggat nakakapagbigay siya ng oras sa'yo, i-value mo na. Kasi time will come, meron at merong ibang matututukan yan. Kasi hindi naman pwedeng 1 taon, 2 taon ka nang tinututukan, ikaw at ikaw pa din. Pag kasi ganun ang nangyayari, it means hindi lumalaki ang network nyo. Okay? Kailangan po, habang kaya pa, consistently, magpa-guide ka talaga, mag-ask ka ng advice sa upline mo.
The future of network marketing is unlimited. There's no end in sight. It will continue to grow because better people are getting into it. It would be one of the more respected business method in the world. Sabi yan nino, Brian Tracy. Alam mo ba, marami na rampant na ang networking sa Philippines. But would you believe na nag-uumpisa pa lang talaga ang industriya ng network marketing? For the next 20 years, maniwala kayo sa akin. Even libro, even sapatos, lahat ikakarga sa network marketing. Could you imagine? Kung gaano katindi ang network marketing. Okay, malapit na po ako matapos kasi number 3 na tayo. Patingin muna, marami ba kayo? Ano yung natutunan nyo? Ano yung mga natutunan nyo? Okay? Ano yung take ninyo? Ano yung take ninyo? Pwede kayong pwede kayong mag-summarize. I-comment down nyo dito. Okay? Para makita ko kung ano yung tumatak na sa isip mo. Number 3, reinventing the wheel. Ayan, 10 minutes na lang po, tapos na po ako. Pag sinabi natin reinventing the wheel, meron na kasing sistema ang GLI. Susundan mo na lang. Okay? Susundan mo na lang siya. Of course, ang company natin, ang GLI, meron po yan tinatawag na system and meron din po yan tinatawag na culture. Tama? Yan po, ibinababa sa lahat ng rising leaders. Eventually, ikaw mismo na nakakapagpalaki ng network, eventually, magkakaroon ka ng sistema mo at ng kultura mo na aligned sa GLI. Tama ba? Pero dapat babantayan mo yung sarili mo, baka mamaya makapag-reinvent ka ng wheel. May gumagana ng sistema, may tumatakbo ng sistema. Halimbawa, pinapa-attend ka ng training. Hindi ka naman uma-attend ng training. Yun, pagpapakita na yun na you are not reinventing the wheel. Should I say you are reinventing the wheel? You are not following the system. Di ba? So you should attend training para makita na ikaw, di ba, nasa sistema, dapat uma-attend ka ng training. What else? Nagre-resist ka sa pagbabago. Gusto mong yumaman pero ayaw mong magbago. Ang sinasabi nga natin, for things to change, you have to change. Di ba yan ang sabi ni Jim Rohn? For things to change, you have to change. Para may mabago, kailangan mong magbago. Ang problema kasi sa human nature, turo ng turo. Si Kwan, si ganito, si ganyan, si kasi. Ang daming tinuturo, pero hindi naman maituro yung sarili. Tatandaan mo, yung pagbabago na gusto mong mangyari sa mundo, yung pagbabagong gusto mong mangyari sa paligid mo, mag-uumpisa yung pagbabago na yan sa iyo mismo. So do not resist the change. What else? Not applying kung ano yung natututunan. Naku, napakahalaga pa naman ito. Dito ako talaga, yan ang minaster ko talaga. Yung pag-a-apply ng mga natututunan ko. Ako, sa totoo lang, yes, I attend trainings. Noong nag-uumpisa ako, I always attend trainings. Pero sa totoo, yung training na yun, parang syempre, I have to follow the system, pero mas natututo ako. I mean, baka pati kayo. Mas natututo kayo when you apply kung ano man yung inattendan nyo na training. Tama o tama? Tama ba? Correct ba? I-comment nyo nga, tama? Di ba? Mas natututo kayo. So anong kailangan mong gawin? Kailangan i-apply mo yung mga trainings. Kailangan i-apply mo yan. Huwag kang mag-shortcut. Di ba? Huwag kang mag-shortcut. Simple lang ang sistema natin. Pag nag-join ka, umattend ka ng training, mag-recruit ka, pag naka-recruit ka na, yung na-recruit mo, pa-attendin mo din ng training. Walang shortcut. Lahat tayo a-attend ng training. Lahat tayo i-apply yung sistema. Di ba? Trend hoarding. Ito kasi ang uso ngayon. Online marketing. Walang problema. Ang problema kasi, pag ikaw halimbawa, masyado ka nakadepende sa kung ano yung uso, wala ka na bubuong sistema. Maniwala ka ba sa akin, merong 2 kumpanya hanggang ngayon. Ang pinapairal na sistema, ABC rule lang. Yun lang yun. Ang ABC rule, 1970s pa. Pero gumagana. Meron naman ako nakita, ang laki-laking grupo. Di ba? Lalo sa previous company namin, online marketing sila, nag-online sila. Masama ba yun? Hindi, maganda yun. Nagkakaresulta eh. Ang problema, lahat nilagay doon. What happened?
Eventually, hindi kinaya yung adjustment. Nag-clash lang, nawala lang yung grupo. So, ang ibig ko lang sabihin, kailangan, pag may sistema, it is not bad to adjust. It is not bad na i-level up mo yung sistema or i-upgrade mo yung sistema. But make sure, meron kayong master doon sa sistema. Okay? What else? Stealing invites and distributors. Ayan. In other term, nanunulot. Huwag kang manulot ha. Anak ko, ayaw na ayaw natin sa GLI ang nagsusulutan. No, ayaw na ayaw natin sa GLI ang nagsusulutan. Let's respect yung mga advocates natin, yung mga partners natin. Pag nakausap na, pag nag-fill up na ng form, mas lalong pag nakaregister na, huwag mo nang kausapin. Dito ka na lang sa akin kasi maganda dito. Meron kami offer sa'yo. Matutulungan ka namin. May sistema na kami dito. Mali. Mali. Kahit na may mas sistema ka doon sa kasama mo, you have to respect them. First of all, friend mo yun. Tama, kasama mo yun. Parehas kayo may pangarap. Baliktarin natin, ikaw kaya yung sulutan, ano mararamdaman mo? Sabi mo, hindi, okay lang sa akin kasi mas marami pa naman tao. Ando na tayo, mas marami naman tao, pero ang problema kasi, nanunot ka. Diba? Wag mong ugaliin yan. Pagbenta na ng iba, hayaan mo lang doon. I-ano mo pa, i-encourage mo pa, alam mo partner, mas maganda mag-focus ka na lang dyan sa una mong kausap. 'Di ba? Although naunawaan ko gusto mo sa akin, kaya lang yan kasi ang sistema natin eh. 'Di ba? Huwag kang mag-alala kahit nasa ibang grupo ka naman o kahit iba ang nagme-mentor sa iyo. Andito naman ako. Pwede ka pa rin magtanong sa akin. Minsan kasi nangyayari sa iba nagtatanong. Putok na yung litid kaka-explain. Tama? Ang dami nang ininvest. 'Di ba? Meeting dito, meeting doon, tapos ang ending doon sa iba nag-join. O masakit 'yun. 'Di ba? Ulitin ko ha. Maling sistema ang manulot o ang manguha ng invite ng iba. Okay? So, sabi nga dito, what to do if you find yourself in this situation? Ano daw gagawin mo? Una, 'di ba? You have to attend yung tinatawag natin na mga trainings. Kailangan mo mag-attend talaga ng training kasi doon ka nako-correct kasi, no? Doon nako-correct yung mali nating mga yung mga wrongdoings natin, 'di ba? So ang kailangan mong gawin, pag tingin mo, nawawala ka na sa sistema, you are reinventing the wheel na, o recalibrate mo na. Sabi mo na sa sarili mo, ay, teka, sumusobra ka na sa galing. Basic tayo, umattend tayo sa training. Okay? What else? Procrastination. Yan, malapit na ako matapos. 1 minute na lang. Never postpone things to tomorrow. What you can do today, procrastination is the thief of time. Nako. Ako ayaw ko talaga yan sa totoo lang. Lalo na alam mo na kung ano yung problema, alam mo na kung ano yung i-adjust, tapos ipopostpone mo, ipoprocrastinate mo, wala na, sayang yung panahon, sayang yung oras. Di ba? Procrastination is the thief of time. Hindi mo na-afford na manakawan ka pa ng oras. Kasi bakit? Limited lang yung oras natin. The moment na ma-realize mo na limited yung time mo, believe me, hindi ka magpo-procrastinate. Yung mga bagay na kaya mong tapusin ngayon, tatapusin mo yan. Lalo na kapag halimbawa may target ka, malinaw sa'yo, tapos halimbawa nagkamali ka from the past and alam mo na exactly kung ano yung i-adjust mo, alam mo na exactly kung ano yung dapat mong gawin na kapag evaluate ka, di ba? Tinutukan mo, bakit ka pa magpo-postpone? Bakit ka pa magpo-procrastinate? Nagiget mo ako? So imagine mo, yung mamaya na habit kung tawagin, imaginein mo yan, mamaya na. Mag-invite ka, mamaya na. Attend tayo training, mamaya na. Gawin mo to, mamaya na. Edit mo to, mamaya na. Wala na yung kakamamaya mo, wala na yung oras. Lumipas na yung gigil, lumipas na yung momentum. Diba? Sabi mo sa apply mo, gusto ko yumaman, meron akong goal. Nilatagan ka ngayon, nag-game plan kayo, anong gagawin? Yung execution, wala ka, tapos tayo dyan. Alam mo, pag ikaw yan, tapos sa akin kalalapit, ay wag na. Hindi mo ako magugustuhan pagdating sa ganyan. Ako, mas ano ko ang execution. Hindi pwede sa akin nakasulat lang sa papel. Para sa akin, mas magandang wala ng papel pero nag-execute tayo. Why? Kasi na ma-maximize mo yung oras. Kahit naman pulido lahat ng plano,
Sa execution pa din nagkakatalo. At the end of the day, meron at merong mai-adjust. So ang punto, kailangan pala mag-take ng massive action para makita mo yung mistakes, makita mo yung sablay, and alam mo agad kung ano yung i-adjust. Nothing more, nothing less. Napakadali niyan. Ang punto, do not procrastinate. The moment na ginagawa mo na sa GLI, huwag ka mag-procrastinate. Mag-recruit ka, umattend ka ng training. Diba? Magpasample ka ng products if afford mo. Kumausap ka as many as people as you can. Wala nang pinakamatinding strategy sa buong mundo para ma-market mo yung produkto at para ma-market mo at maipakita mo yung ganda ng negosyo. Wala nang ibang pinaka-epektibo at pinakamagandang gawin kundi kumausap ka ng tao every day. Wala na. Yung mga nakikita nyo sa online na mga advanced skills, mga ganit, wala yan. Mga dati na yan na pinaganda lang ang bagsakan. Same lang yan. Ang punto, you have to take massive actions. Diba? Huwag mo sabihin sarili mo, I'm busy. Diba? Yan ang ayaw kong kausap sa totoo lang. May ano ako. Diba? Pag umattend sa training, gigil na gigil. Mag-goal setting ngayon. Tapos pag sinabi mo, okay, hataw na tayo. Sasabihin sa'yo, I'm busy. Pambihirang yan. Wag. Again, kailangan mong igalang yung oras ng ibang tao. Di ba? Kailangan mong igalang. Ngayon, kung halimbawa, sasabihin sa akin, I'm busy, igagalang ko talaga yung oras niya. Okay, sige. Busy ka pala. So, hahanap ako ng ibang tao. Di ba? O, waiting for the result. Ang daming ganyan. Hahatawin ko si GLI pag may kumita ng 100,000. Hahatawin ko si GLI kapag may nag-milyon na. Di ba? Ba't mo pa hihintayin? Mas maganda nga ikaw na mag-umpisa. Hahatawin ko pag yung upline ko, direct upline ko, kumita na. Ba't mo hihintayin? Pwede naman sabay kayo. Di ba? So huwag kang maghintay ng resulta. Kung wala ka pang nakikitang may resulta, ba't hindi mo i-challenge yung sarili mo? Umpisahan mo na magkaroon ng may resulta. Sarap kaya nung sa pakiramdam nung ganun, ikaw na nag-uumpisa. Ikaw yung trendsetter. Di ba? Hindi ka nagmamayabang, hindi ka nagmamataas, pero aware ka sa sarili mo na you have to deliver result. Kasi nagde-negosyo tayo eh. Kung wala pang resulta, why don't you make things happen? Di ba? Kung sa tingin mo puro dust, kung sa tingin mo wala pang something spectacular result, and then why don't you use the Midas touch? Di ba? Making things happen. Turning things into gold. Diba? Yung creation, ba't hindi sa'yo magsimula? Instead na, hintay ka ng resulta. Wala talagang magiging resulta dahil naghihintay ka ng resulta. Kaya mahalaga mag-take ka ng action. So what to do to avoid procrastination? First, simple, surround yourself with people who motivates, inspire, and push you. Diba? Yung tinutulungan kang mailabas yung the best version of you. Yun ang hanapin mo mga tao, huwag kang titingin sa mga tao, huwag mong dikitan yung mga taong puro gossip, puro problema, puro reklamo. Alis ka dyan. Hanap ka ng mga taong imo-motivate ka, ini-inspire ka, pinupush ka. Di ba? Di baling maano ka, ma-pressure ka kung pinupush ka naman. Di ba? Normal po yun. What else? You have to surround yourself, di ba, with reminders of your dreams and goals. So yung nare-remind ka, kailangan ka yung willing, yung genuine, nire-remind ka sa mga pangarap mo sa buhay. Dapat napakahalaga niya mga taong yan. Di ba? Mga ano natin yan, mga ginto, mga gold. Ayan, patapos na po ako, neglecting retail sales. Ayan. Huwag mo sasabihin sa akin, wala kang panggalaw. Ang itatanong ko sa'yo, nagbebenta-benta ka ba? Pag nilatagan na kita ng game plan, maniwala ka sa akin, kung susundan mo yon, hindi ka mawawala ng pera. Not unless kapag hindi mo in-apply. Kasi they don't buy the products. Ayan. Hindi ka bumibili ng product. Hindi ka rin gumagamit ng product. Ang matindi, hindi ka nagbebenta o nag-share ng products. Ang ganda pa naman ng products natin. Di ba? Ang maganda pa sa product natin, isipin mo. Could you imagine? Nagbenta ka na ng products, may babalik pa sa'yo yung PV pa 5 piso. Tapos ang malupit yung 5 piso, nagpipay ring pa. Di ba?
So, kailangan ikaw at first, kailangan talaga nagbibenta-benta ka ng products. First 3 months mo, magbenta-benta ka ng products. Habang binibuild mo yung network mo. Number 6 is taking rejections personally. Ito, sa mga first-timers, lalo na dun sa mga matatagal na dito sa GLI. Utang na loob. Baka mamaya may tinatamaan pa sa rejection. Uulitin ko, rejection is everywhere. Kahit saan ka pa, may rejection pa rin po. Okay? Huwag mong iisipin na ang rejection is attack to your personality. Huwag mong personalin. Do not take rejection personally. Hindi ka pinipersonal. Sadyang hindi panahon. Di ba? Para mag-join siya sa iyo or makinig siya sa ino-offer mo, and that's normal. Karapatan niyan tumanggi. Okay? They think rejection of as a bad sign. Ayan, di ba? Pag nireject ka ng 10 tao, feeling mo, hindi talaga para sa akin ang GLI. Hindi talaga ako yayaman dito sa GLI. Bakit? Sangkaterbang rejection ang aking pinagdaanan. Mali eh. Tandaan mo, kaya ka nire-reject kasi may redirection sa'yo. Kailangan mo mag-next. They think of rejection as a big roadblock. Hindi. Ang rejection po, ibig sabihin, redirection yan. No doesn't mean no. Hindi lang talaga napapanahon. So anong dapat mong gawin? SW4. Ibig sabihin, some will join you, some won't join you, someone's waiting somewhere. So ang kailangan mo lang gawin, babalik ako sa kanina, kailangan mong kumausap ng tao araw-araw. Yun lang yung susi doon. Number 7, malapit na, listening to dream stealers. Okay, marami mo ba kayo natututunan? Okay. Ilagay mo nga, I'm growing. Diba? Siyempre, pag natututo ka, you are growing. Ayan. Listening to dream stealers. Ayan. What else? Ang sabi, they let others talk them down on their dreams. Huwag mo hayaang ibang tao yung magsabi ng mga pangarap mo. Lalo na kung yung mga nagsasabi sa'yo na, huy, wala ka mapapala dyan. Huy, hindi totoo yan. Huy, alam mo ba, scam yung ganyan. Di ba? Huy, sa una lang yan, sa umpisa lang yan. Ba't ka makikinig sa mga yun? Huwag kang makikinig sa mga yun, lalo na hindi mga successful ang mga yun. Ang pakinggan mo, kami na nagmamalasakit sa'yo, kami na tumutulong para matupad yung mga pangarap mo, kami na tumutulong para makaalis ka sa pagkakautang, kami na tumutulong para makaalis ka sa kahirapan. Tama. Kasi kung yung mga kasama mo, matagal mo nang kasama, na hanggang ngayon hindi ka pa umaasenso, aba, baka nasa maling kasama ka. Di ba? So huwag mong hayaan yung mga dream stealers na yan na magsalita sila tungkol sa pangarap mo. Huwag mong hayaan yan na magdikta ng mga gagawin mo. Wala namang alam sa business yan. Kahit pa po, yung mahal mo sa buhay. But you have to respect them. Kausapin mo ng matino, kausapin mo ng maayos. O pwede ba, suportahan nyo na lang ako sa business ko. Una, nag-e-enjoy ako dito. Ikalawa, natututo ako dito. Ikatlo, marami akong natutulungan. Ikaapat, unti-unti kong nare-realize yung mga pangarap ko sa buhay. Kaysa magsalita kayo ng negative, kaysa hadlangan nyo ako sa ginagawa ko dito sa GLI, suportahan nyo na lang ako. Total, hindi naman ako humingi sa inyo ng financial. Kahit emotional na lang. Emotional support na lang. Kahit yung sabihin nyo na lang sa akin na, kaya mo yan mama, kaya mo yan papa. Diba? Kaya mo yan kapatid. Diba? Naniniwala kami sa iyo kapatid. Kahit yun na lang ang sabihin nyo sa akin, yun na sabihin mo sa pamilya mo. Minsan kasi kailangan klaro eh. Kailangan may magandang usapan. So what to do with dream stealers? Stay away from them. Period. Problema kasi sa iyo, may dream stealer na, diyan ka pa dumidikit. Minsan, minsan upline mo pa yan. Minsan downline mo pa yan. Minsan crossline mo pa yan. Pag alam mo na ang sinasabi sa iyo niyan, negatibo na, stay away ka na. Stay away ka na. Lalo na halimbawa, I don't know lang, baka mamaya meron kang kasama nasa ibang kumpanya, naku, pag alam mong mali na yung mga pinagsasabi niyan, ay naku, stay away na lang. Sabihin mo na lang, partner, kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo na lang. Ang masasabi ko lang sa'yo, good luck. Diba? I-check background mo din. Yung bang mga nagsasabi ng mga hindi magaganda,
Mga nagkaresulta man lang ba yan? Nagkagrupo man lang ba yan? Kaya ba niyang tumayo sa harap? Di ba? Nag-grow ba yan bilang tao? Dapat mag-check background ka din. Di ba? Tapos, stay away from them. Kasi bakit? Hindi siya nakakatulong sa iyo eh. Ako ganyan ang ugali ko. Ang dami kong upline dati, ganyan eh. Di ba? Nung bagito pa ako sa networking, nililipat-lipat ako sa iba-ibang kumpanya eh. Pag walang malipatang maayos na kumpanya, ililipat ako sa ibang linya lang. Strong leg, gagawin akong weak leg. Oh, grabe pinagdaanan ko. But you have to learn how to stay away from them. Hanggat hindi nakakatulong sa dreams mo, stay away. Pag iba ng ibang kumpanya na yung pinag-uusapan, ibang produkto na yung pinag-uusapan, stay away. Pag-usapan lang natin GLI. Okay? What else? Ayan o. Tulad nga nito, di ba? Dapat batot manhid ka dito eh. Dapat bingi ka eh. Di ba yung kwento nitong palaka na to, itong patpating palaka kasi na to, dito yung pinanganak sa balon na napakalalim. Sa paligid niyan, ang dami pa mga palaka. Ang sabi sa kanya, o dito tayo pinanganak, dito tayo nabuhay, dito tayo mamamatay. Ang ginawa ng talon ng palakang yan, talon lang ng talon. Until such time na develop yung tricep, na develop yung bicep. Nung tumalon siya, pak, kasi nakapag-training ng talon eh. Pag talon niya, pak. Sa araw nakaalis siya dito sa balon. Nagulat ngayon yung mga kasama niya. Ngayon nung nakuha ito ng mga nursing student, nakita na pag-alaman, bingi pala. So meaning to say, dito sa business natin, kailangan mo lang maging bingi. Kailangan maging Batman ka, batot manhid. Di ba, huwag kang makinig sa mga taong hindi makakatulong sa iyo. Minsan ang mga mentalidad kasi ng mga nasa paligid natin, dito tayo nabuhay, dito din tayo mamamatay. Mahirap din tayo mamamatay. Kumbaga, masyadong fixed mindset. Hindi na sila nag-iisip outside the box. Di ba? They don't want to challenge their own capacity. They don't want to change, di ba? Their inner self, their inner identity. They don't want to change their mindset na maging successful sa buhay, di ba? So let's respect them. Pag sinabihan mo ayaw makinig, let's respect them. Stay away from them. Period. Di ba? Don't let the dream stealers win. Don't let anyone steal your dream. It's your dream, not theirs. Last is yung tinatawag na abusing your mentor, di ba? Your sponsor, sabi mo nga, I love you upline. Ayan, i-mention mo yung mga upline mo dito. Yung mga tinuturing mong mentor, yung mga kahit crossline pa yan, kung tingin mo nakaka-add ng value sa iyo yan. Pasalamatan mo. I-comment down mo dito na andito siya o wala, pasalamatan mo. Di ba? Bakit? Nag-add ng value sa iyo yan. Your sponsor, your upline is not your employee. You are business partners, and as business partners, you have to treat your upline with the kind of respect you want to be treated. Some downlines burn their uplines with endless complaints, comparison, and other emotional demands. Yan ang problema natin. Marami mga downline dyan, walang galang, walang respeto sa upline. Mali. Tandaan mo, magiging upline ka din pagdating ng araw. Meron tayong tinatawag na golden rule. Do not do unto others what you do not want others do unto you. In Tagalog, wag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Sa fraternity, treat others as you would have them treat you. It's a golden rule. It's a universal rule. Diba? Kung gusto mong maging magaling na upline ka someday, dapat ngayon pa lang bilang downline, magaling ka na. Kung gusto mong sumusunod sa iyo ang mga downlines mo someday, dapat ngayon habang downline ka, sumusunod ka. Nothing more, nothing less. Isa yan sa katangian na meron ako. I always submit, kahit hindi pa marunong yan. Kahit sa iba yan, baguhan, I submit, I listen carefully. Kasi hindi ko tinitingnan yan na walang alam. Tinitingnan ko yan na merong potential, naka-hide pa lang, or kailangan pa lang i-polish, or kailangang ma-unleash. So ikaw ngayon, wag mong i-abusuhin yung upline mo. Wag. Maniwala ka sa akin. Ang negosyo natin, karma-karma lang. Pag mabuting downline ka, pag magaling na downline ka,
Maniwala ka sa akin. Pag magaling na downline ka, magiging magaling na upline ka. Parang leader lang yan eh. If you want to become a good leader, you have to become a good follower first. Di ba? So ngayon, ano yung gagawin mo ngayon? Huwag mong aabusuhin si mentor, di ba? Para hindi mo maabuso yung mentor, anong gagawin mo? Attend ka ng training and maging responsable ka sa sarili mong business. Di ba? Huwag mong pag nasa business na tayo, wag mong tawagin or i-address yung upline mo ng bro, pare, wag. Pag nasa GLI na kayo, tawagin mo upline, tawagin mo mentor, tawagin mo coach. 'Di ba? Pag may something sensitive issues, kausapin mo in person, in private, hindi yung pag naririnig ng iba, mali. Kahit may utang sa iyo, wag mong singilin sa harap ng maraming tao. Singilin mo privately, upline. Baka pwede ka naman na magbayad sa akin. Dapat ganun. Pakinggan nyo ako, may magic dito. Maniwala ka sa akin. It's a golden rule. It's a universal rule. Don't do unto others what you do not want others do unto you. Ituring mo ang ibang tao gaya ng gusto mong pagturing nila sa iyo. Treat others as you would have them treat you. Diba? So what else? No support from your upline could be your biggest asset, ang sabi ni Eric Worre. And I totally agree. Bakit? Yung upline ko, inabando na ako. Unang 2 linggo, umalis na, nawala na yung upline ko. Pero naging biggest asset ko yun. Bakit? Syempre kahiyaan na, nag-networking ako. Alam ng mga kaibigan ko. Alam nung nanay ko na nag-networking ako. Di wala na akong reason para mag-quit. Ako yung tipo ng tao, pag inumpisahan ko, I will turn things into gold. I will create talaga. 'Di ba? I will deliver talaga. Yan yung mentalidad ko talaga. 'Di ba? I will make things happen kahit gaano pa kahirap yan. Aalamin ko talaga yan, aaralin ko talaga yan. Ang kagandahan, kung wala nga yung upline ko, natuto naman ako. 'Di ba? Naghanap ako ng ibang upline. Hindi na ako lumipat ng grupo. Naghanap ako ng ibang upline, umattend ako sa mga training ng iba. Ayun, natuto ko, awa ng Diyos. May naka-discover sa akin, na-mentoran ako. Natuto ko. Kumbaga, pinasalamatan ko na din yung upline ko na wala. Kasi kung andyan siya, baka naman masyado ako mag-dwell sa kanya, magdepende sa kanya. Naging grateful ako kasi siya yung naging daan para malaman ko kung ano yung network marketing. So, ang punto, baka ikaw, ganun ka din. Baka mawala yung upline mo baka mamaya yung upline mo maging inactive, tas malungkot ka, mawala ka, naging issue pa sa'yo yun. Mali. Pag wala yung upline mo at hindi nakikipag-communicate sa'yo, marami dito, may training team, may management, tama, and buo na yung sistema natin, may mga training naman, pwede kang umattend. Remember, partners tayo dito. Okay? Ito, number 9. Last na to. Joining multiple companies. Pag ikaw nasa iba-ibang company, maniwala ka sa akin, no focus yan. Wala ka pong focus. Diba? You cannot serve 2 masters at a time. Diba? So, mawawalan ka ng focus. Kaya hindi natin ine-encourage na mag-join ka sa iba-ibang networking company. Diba? If you chase 2 rabbits, you will lose them both. Ang iba kasi ang ginagawa, akala nila pag maraming networking company, lalo na ito magbubukas pa lang, dito tayo, okay. O yun, magbubukas pa lang, dun tayo, okay. Akala nila okay yun, pero ang totoo, mali. Marami silang nasasayang na oras. And nasisira yung kanilang credibility, nasisira yung kanilang magandang pangalan na ipinagkaloob sa ng kanilang mga magulang. So dapat yan, pinoprotektahan mo yung good name mo. Pangalan mo yan eh. Tapos ikaw, mapupunta ka sa iba-ibang mga networking company, mali, you choose one lang. Ako ganyan ang prinsipyo ko, yan ang sinasabi ko rin sa mga grupo ko. 'Di ba? Kung ako sa tingin mo maganda yung company na yan, sige lang, yan ang piliin mo. Huwag mo lang pagsabayin. Ngayon, kung tingin mo, dito mo makukuha yung mga pangarap mo sa GLI, dito ka, aakapin kita, tutulungan kita hanggang sa matupad mo yung dreams mo. Pero, huwag mong gagawin 2 o 3, 4, 5. Ano ba yan? Sabihin ko mag-quit ka na lang, maghanap ka na lang ng ibang company. Ganun ang ginagawa ko, totoo yan. Kasi alam ko masasayang lang yung oras niya. Alam kong hindi magkakaresulta. Tama? In any business, we need
focus. Sobrang mahalaga ng focus. All successful people are laser focused. Di baling hindi ka na sobrang galing, di baling hindi ka na ganun katalino, di baling hindi pa ganun katindi yung method mo, yung skill set na meron ka, ang mahalaga kung may laser focus ka, maniwala ka. Time will come, magkakaroon at magkakaroon ka ng resulta. Hindi na mahalaga. Total, ang networking, ang GLI, hindi naman ito pabilisan eh. Kung mabilis ka, okay, maganda yun. Kung mabagal ka naman, okay lang din yun. Bakit? At least tuloy-tuloy ka. At least nakafocus ka sa gusto mo mangyari sa buhay mo dito sa GLI. At yun ang mahalaga. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yung naalagaan mo, yung kredibilidad mo, yung naalagaan mo, yung good name mo, yung nagkaroon ka ng resulta, bunga ng iyong pagsisikap, bunga ng iyong disiplina, bunga ng iyong mga sakripisyo, bunga ng iyong focus. Tama? Ganon siya kasimple. Si Tiger Woods nga eh. Imagine mo, kinita nito sa golf, 110 million. Michael Jordan, $93 million. Anong meron sa kanila? Laser focus. Nakita mo ba si Michael Jordan, nag-volleyball pa? Nakita mo ba si Tiger Woods, nag-basketball pa? No. Ang ginawa ng mga yan, kung ano yung ginagawa nila ngayon na pag-golf at pag-basketball, nag-focus lang yan dyan. Everyday, walang ibang ginawa yan, kundi ganyan ang ganyan. O ganon din tayo, even Manny Pacquiao. Di ba? Hindi maganda yung jack of all trades, pero master of none. Ako maniwala ka sa akin, kaya yung ibang mga negosyo namin, give up namin yun. Why? Kasi alam ko tong prinsipyo na to eh. Alam ko tong prinsipyo na to. Huwag kang papayag na mabasag yung focus mo. Kung may nag-offer sa'yo, ito, future of the world, cryptocurrency, o mga Bitcoin, aralin natin. Mali eh. Hayaan mo na lang yun. Magpayaman ka na lang dito. Pag yun, nangyari na, o tsaka ka bumili nun. Di ba? Alam mo, maniwala ka sa akin. Huwag mong hayaan yung focus mo mabasag. You focus sa isa lang. Halimbawa, GLI. Gawin mo to everyday, mamamaster mo to. At pag na-master mo na to, tama na yung mindset mo, tama yung heart set mo, tama yung discipline mo, maniwala ka po sa akin. Lahat ng bagay na yon mababayaran. Maniwala ka sa akin kasi direct proportion yan na magiging resulta mo in the future. Tama? Okay. So ito, isummarize natin yung ating pinag-uusapan. Number 1, making yourself the issue. Yan, wag mong gagawin na ikaw ang issue. Small time attitude. Wag kang mahuhulog dito. It should be big time attitude. Reinventing the wheel. Umattend ka ng umattend ng training. Okay? Procrastination. Yung mga bagay na pwede mong gawin ngayon, gawin mo na. Neglecting retail sales. For your first 3 months, pwede ka mag-retail para dumami ang iyong customer. And yung mga customers mo na to, pag nag-repeat order sa'yo, so may mga panggalaw ka na, may pang-araw-araw ka na. Taking rejections personally. Remember na ang rejection, it's part of our daily life. It's everywhere. Listen to dream stealers. Huwag kang makinig sa mga yan. Tama ba? Kasi bakit? Yan yung mga taong ayaw ka makita magtagumpay. Ang gagawin mo, stay away from them. Abusing your sponsor. Do not ever abuse your sponsor. Love them, respect them. The universal rule, don't do unto others what you do not want others do unto you. Joining multiple account, or should I say joining multiple company. Oh, wag mong gagawin yon, di ba? You cannot master, or should I say, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Kapag nag-chase ka ng dalawang rabbit, pareha silang mawawala sa'yo. So mahirap maging successful kapag iba-ibang company ang sinasalihan mo. Dapat may laser focus ka. So bago ako magtapos, mga kapatid, mga kaibigan, mga partners, di ba, mga kapwa ko advocates, sa siyam na to, ano yung pinaka tumatak sa'yo? Okay? Pwede bang i-comment down below? And again, maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Sana po ay marami po kayo natutunan. And dapat po nawa ay i-apply po natin ang ating mga natutunan. Okay? And most especially, dapat po wag matapos ang pagkatuto sa monitor. Dapat i-apply po natin. Thank you so much. To God be all the glory. Kung sino man ang magaling ngayon,
Sino man ang pinakamakapangyarihan at dakila ngayon, walang iba kundi ang Diyos. Kami na mga training team, kami na mga nakakatulong, mga mentor nyo, mga kasangkapan lang kami para kayo ay matuto, para ma-develop ang inyong foundations, para ma-develop ang inyong mga skills, ang inyong mga knowledge. Sa huli, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Thank you so much everybody.